Hello, ito naman po, isi-share ko sa inyo yung unang karanasan ko dito sa bayan sa bansang pinagtrabahoan ko ngayon. Grabe din yun, yung sigbin ko na amo na yun. Doon ko rin naranasan ang lahat, grabe as in. So, yun ulit, doon sa mga nandyan sa Pilipinas, na first time po na magpunta abroad, o kung dito man kayo sa bansang kung nasaan ako ngayon, lakasan nyo ang loob ninyo. Tapos, yun, yung utak ninyo, dapat magiging focus kayo sa kung ano yung sinasabi ng amo ninyo. Marunong kayong umunawa at mag-catch up. Dapat mabilis. Yun yung dapat kasi sila yung may mga words sila na mali. Tayo naman ang tama, pero tayo ang nagiging mali. So, ayun po. Yun. Sa una kong amo, ang sakit naman nung una kong, yung sigbin ko na yun na amo. Halimbawa, meron akong isang bagay na nilinis ko, nilagay ko doon, alam ko kung saan ko nilagay. Ang gagawin niyan ngayon, katulad nun, yung honey, nilagay ko sa loob ng ref. Ang ginawa ba naman ng sigbin ko na amo na yun, nilagay niya doon sa lampshade. Tinago niya doon. Ngayon, sinabihan niya ako. Sabi niya sa akin, okay, sa pula na ulit tayo. Pula na. Sabihin sa'yo. Where is the honey? Ganun sa akin. Sabi niya, can you find it? Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, okay. Pinuntahan ko kung saan ko nilagay yun. Ay aba, malulukan ako kakahanap. Alam mo yung naghahanap ka na, alam mo nandoon lang. Tapos kung saan kulang na lang, babaliktarin mo yung bahay. Diyos ko. Tapos maririnig mo sila, tawa sila ng tawa. Alam mo ba yun? Ganyan ang mga sakit nila. Tawa sila ng tawa. Tapos yung alam nila na parang manghiyak-ngiyak ka na gusto mo na sumuko dahil wala talaga doon. Yun, sa kanila yung ilalabas. Alam mo, nung nilabas niya yun, kinuha niya doon sa lampshade, sa ilalim ng lampshade. Sabi niya, nandito lang, bakit nandito to sa lampshade? Sabi kong ganyan, hindi akong naglagay dyan. Sabi kong ganyan, sa ref kayo nilagay. Kasi doon naman talaga nilalagay nila yan kapag nabuksan na. So nga, may turiring na, kasi ganyan yung karamihan dito, may mga turiring, yung mga sigbe na amo. Yun. Kaya yun, umiyak na talaga ako ng pagkatapos. Pumunta ako ng CR. Grabe yun, buang na yung sigbe na yung pagkatapos. Pinagsisilusan ako ng palagi. Gumagawa yun ng paraan na wala sa hulog. Isang beses binigyan niya ako ng damit. Bumili siya ng yung busini na sleeveless. Sabi niya, Feli, I will give you this, and then I hope you wear it every day. So, si Kunyang naman, syempre, para ma-appreciate niya yung binigay niya sa akin, sinuot naman ni Kunyang everyday, no? Ngayon, one day, nagpaligo ako ng bata. Ang ginawa ko, ligo ako ng bata. Hindi ko alam, nakatitig siya sa akin. Nakikita na pala niya yung bra ko. Kasi sleeveless ngayon, binugyan ng luka-luka sa akin eh. Tapos ngayon, sabi ba naman sa akin, no? Feli, sabi ganyan, nagulat ako kasi nagpapaligo ako ng bata. Sabi niya, I don't want you to wear that clothes again. Next time, don't wear it. Sabi ba naman ganyan sa akin? Sabi ko, sinabihan ko siya ganyan na, akala ko ba matutuwa ka dahil binigay mo sa akin sinuot ko. Dahil sinabi mo nga na, isusuot ko araw-araw. Tapos yun na, doon na, nag-umpisa na siya, nababaliw na siya talaga as in. Palagi na akong pinag-iinitan ng ulo. Tapos, pag umiihi siya, alam niyo yung ginagawa niya sa akin, tatawagin niya ako kahit busy ako. Ipa-flash niya yung inidoro ako pa magpa-flash bago siya umupo. Pagkatapos niyang mag-CR o tumae, tatawagin ako. Tapos ako na naman ang mag-flash nung inidoro. Di ba, grabe, iyak-iyak ko nun. Tapos nandiyan yung mag-hysterical siya sa labas. Mag-hysterical yan. Yung magpalak-palak yung kanyang paa, yung kanyang kamay, pat sigaw-sigawan ka. Grabe yung una kong amo, Diyos ko. Kaya dapat meron ka dito. Pagkatapos, palagi kaming pinag-ayos ng lalaki kasi yung lalaki ang pumirma sa akin, si Sigmund na lalaki.
Pero hindi ko na talaga amo. Iyak ako na iyak. Siyempre, first time pa natin sa abroad, no? Tawag ako sa friend ko. Sabi naman ng friend kong Lucaret, magpaano ka? Magpasaway ka na, magpasaway hanggang sa terminate ka. Yun nga. Isang araw, terminate na ako. Kasi ayaw ko mag-break eh. Kasi wala akong makukuha ang pera. Yun. So, marami pa akong karanasan doon sa una kong amo. Sa Sigbin na yun. I-share ko ulit sa inyo kapag meron na ulit akong time. So, bali, basta yung mga naranasan ko, i-share ko dito para doon sa mga papunta pa lang dito. Bibigyan ko lang kayo ng courage. Hindi ko kayo i-discourage, encouragement, yung mga ganun. Para kahit anong pagsubok, gusto nyo mag-abroad, tibay nyo ng loob nyo. Yun. Trust kay God. Yun. Tapos, trust sa sarili. Siyempre, magtiwala ka rin sa kakayanan mo, sa sarili mo. At, yun, tibay ng loob. Yun ang pinaka talaga at intindihin mo na lang minsan, pero minsan pag tagal-tagal ka na sagutin mo na yung amo mo. So, yun lang po. Sana po panoorin niyo po yung aking mga video na sinishare sa aking karanasan para naman po ay meron kayong makuhang mga idea po. Okay po. Yun lang po. Salamat po. Bye. Ingat kayong lahat.